Disclaimer: ang podcast na ito ay for informational and educational purposes only gamit ang artificial intelligence or AI na pwedeng magkamali. Kaya kung meron kayong mga mahahalagang desisyon, ay maari lamang na kumonsulta sa mga eksperto o profesional. Sa episode na ito, pag-uusapan natin ang tatlong klase ng mindset. Mindset sa pag-abot ng goals. Mindset sa panahon ng pagkukumpara. Mindset ng mga taong may malinaw na vision. Kaya huwag na nating patagalin pa at pag-usapan na natin. Mindset sa pag-abot ng goals. Kamusta kaibigan? Kung nakinig ka sa mga naunang episode, alam mo na kung gaano kahalaga ang mindset, lalo na sa panahon ng failure. Pero ngayon, pag-uusapan natin ang mindset na kailangan mo habang inaabot mo ang mga pangarap mo. Kasi ang totoo, hindi lang sa simula mahirap. Hindi lang sa pagkadapa masakit. Minsan habang papunta ka na sa goal mo, dun ka pa masusubok. The journey is the test. Kapag may goal ka, akala mo diretso lang. Pero ang totoo, zigzag yon. May araw na inspired ka. May araw na tinatamad ka. May araw na parang walang nangyayari kahit todo effort ka. At dito pumapasok ang mindset. Hindi lang para sa motivation, kundi para sa consistency. Mindset shift. Progress over perfection. Ang taong may fixed mindset, kapag hindi perfect ang resulta, susuko. Pero ang taong may growth mindset, alam na ang progress ang tunay na sukatan. Hindi mo kailangang maging perfect, kailangan mo lang gumalaw. Kahit maliit, kahit mabagal, basta tuloy-tuloy. Small steps every day lead to big results someday. Personal story. Noong nagsisimula akong gumawa ng content, sobrang dami kong gustong gawin. Podcast, videos, visuals, captions, lahat. Pero ang problema, gusto ko agad maganda. Gusto ko agad viral. Gusto ko agad perfect. Hanggang sa na-realize ko, ang tunay na growth hindi nangyayari sa isang araw. Nangyayari siya sa araw-araw. Kaya nag-shift ako ng mindset. Hindi na kailangan perfect, kundi kailangan consistent. At nung ginawa ko yon, mas naging magaan, mas naging malinaw, at mas naging masaya ang journey. Reframe your goals. Kapag may goal ka, tanungin mo ang sarili mo. Bakit ko ito gustong gawin? Anong klaseng tao ang kailangan kong maging para maabot ito? Anong mindset ang kailangan kong buuin araw-araw? Hindi sapat ang plano. Kailangan ng paniniwala. Kailangan ng discipline. Kailangan ng resilience. Quote to remember: success is not about greatness, it's about consistency. Consistent hard work leads to success. Greatness will come. Dwayne The Rock Johnson. Tama yon. Hindi mo kailangang maging magaling agad. Kailangan mo lang huwag tumigil. Call to action. Ngayong linggo, gawin mo to. 1. I-review ang goals mo. Siguraduhin mong malinaw at meaningful para sa'yo. 2. I-check ang mindset mo. May doubt ka ba? May takot? May pressure? I-reframe mo. 3. Gumawa ng maliit na hakbang araw-araw. Hindi kailangan malaki, basta consistent. At tandaan, ang mindset sa pag-abot ng goals ay hindi kailangan ko ng motivation, kundi kahit walang motivation, gagalaw ako. Dahil sa dulo, ang mga taong umaabot sa pangarap nila ay hindi laging inspired, pero laging committed. Mindset sa panahon ng pagkukumpara. Kamusta kaibigan? Alam mo ba kung anong isa sa pinakamalakas na panghila pababa sa confidence natin? Hindi failure, hindi rejection, kundi pagkukumpara. Yung tipong nag-scroll ka lang sa social media, tapos bigla mong naramdaman na bakit parang ang layo ko? Bakit siya ang galing, ako hindi? Bakit sila ang saya, ako pagod? The comparison trap. Ang comparison, parang lason na matamis. Hindi mo agad nararamdaman, pero unti-unti kang pinapatay. Ng doubt, ng insecurity, ng inggit. Pero tandaan mo ito, ang success ng iba, hindi kabawasan sa success mo. Hindi ito kompetisyon. Hindi ito karera. Mindset shift. From comparison to inspiration. Kapag may nakita kang magaling, huwag mong tanungin. Bakit siya meron?
Ako wala. Tanungin mo, anong pwede kong matutunan sa kanya? Ang mindset ng growth-oriented na tao ay hindi naiinggit, nag-aaral, hindi nagagalit, nagpapasalamat. Don't compare your chapter 2 to someone else's chapter 20. Personal reflection. Noong nagsisimula ako sa content creation, sobrang dali kong ma-discourage. May mga creator na ang dami ng followers, ang ganda ng setup, ang linis ng visuals. Ako, mic lang, cellphone lang, background minsan kulang pa sa ilaw. Pero na-realize ko, hindi ko kailangan maging sila. Kailangan ko lang maging ako at mag-improve araw-araw. At nung tinanggap ko yon, mas naging totoo ang content ko. Mas naging malalim ang connection ko sa audience. Mas naging masaya ako sa ginagawa ko. Quote to remember, the only person you should try to be better than is the person you were yesterday. Hindi mo kailangan makipagpaligsahan. Kailangan mo lang mag-grow. Call to action. Ngayong linggo, gawin mo to. 1. Limit your comparison triggers. Kung may accounts na nagpapababa ng self-worth mo, unfollow mo muna. 2. Celebrate others genuinely. Mag-comment, mag-like, mag-message. Practice gratitude habang nanonood ng success ng iba. 3. Track your own growth. Gumawa ng progress journal. Ilista ang mga natutunan mo, mga nagawa mo, kahit maliit. At tandaan, ang mindset sa panahon ng pagkukumpara ay hindi kailangan kong maging katulad nila, kundi kailangan kong maging mas mabuting bersyon ng sarili ko. Mindset ng mga taong may malinaw na vision. Kamusta kaibigan? Ngayong episode, pag-uusapan natin ang isang bagay na hindi laging napapansin, pero sobrang mahalaga. Vision. Hindi lang yung pangarap, hindi lang yung goal, kundi yung malinaw na larawan ng kung sino ka, saan ka papunta, at bakit mo ginagawa ang ginagawa mo. Vision versus goal. Ang goal ay destination, pero ang vision, yun ang direction. Ang goal ay gusto kong maging successful, pero ang vision ay gusto kong makatulong sa ibang tao gamit ang content ko. Ang goal ay gusto kong kumita, pero ang vision ay gusto kong magbigay ng value habang kumikita. Kapag malinaw ang vision mo, hindi ka madaling matumba, hindi ka madaling ma-distract, hindi ka madaling ma-burnout. Mindset shift, purpose over pressure. Ang taong may malinaw na vision, hindi lang gumagalaw dahil pressured. Gumagalaw siya dahil may purpose. At yung purpose na yon, yun ang nagbibigay ng lakas kahit pagod na. Yung purpose na yon, yun ang nagpapalalim sa bawat content, bawat salita, bawat kilos. Clarity breeds confidence. Confusion breeds hesitation. Personal reflection. Noong nagsimula ako sa podcasting, ang dami kong tanong. Sino ba ako para magsalita? May makikinig ba sa akin? May kwenta ba itong ginagawa ko? Pero nung nilinaw ko ang vision ko, na gusto kong makatulong sa mga Pilipino na bumangon, mag-isip at mag-grow, nag-iba ang lahat. Hindi na ako gumagawa para lang mag-upload. Gumagawa ako para magbigay ng impact. At kahit may araw na walang views, walang feedback, walang energy, bumabangon pa rin ako kasi malinaw sa akin kung bakit ako nagsimula. How to build a vision mindset. 1. Tanungin ang sarili. Sino ang gusto kong maging? Hindi lang, ano ang gusto kong makuha? Kundi, anong klaseng tao ang gusto kong i-develop sa sarili ko? 2. Gumawa ng vision statement. Isang simpleng sentence na nagsasabi kung bakit ka gumagalaw. Halimbawa, gusto kong magbigay ng inspirasyon sa mga kabataang Pilipino na nawawalan ng pag-asa. 3. I-check ang alignment ng actions mo. Tanungin mo, ang ginagawa ko ba ngayon aligned sa vision ko? Kung hindi, baka kailangan mong mag-adjust. 4. Balikan ang vision mo kapag naliligaw ka. Kapag pagod ka, kapag nagdududa ka, kapag nawawalan ka ng gana. Balikan mo ang vision mo dahil yon ang compass mo. Quote to remember, people without vision perish, but people with vision persist. Inspired by Proverbs 29:18. Ang vision ay hindi lang pang-religious.
Ito ay pangbuhay, pang-araw-araw, pang-long term. Call to action. Ngayong linggo, gawin mo to. 1. Isulat ang vision mo. Hindi kailangan perfect, basta totoo. 2. Ilagay ito sa lugar na lagi mong nakikita. Sa phone wallpaper, sa notebook, sa mirror. 3. Gamitin ito bilang filter sa mga desisyon mo. Kapag may opportunity, tanungin mo, aligned ba to sa vision ko? Kapag may distraction, tanungin mo, makakatulong ba to sa vision ko? At tandaan, ang mindset ng mga taong may malinaw na vision ay hindi gagawin kong to para sumikat, kundi gagawin ko to dahil may saysay ang ginagawa ko.